Ang patuloy niyang pagbuhay sa OPM music sa pamamagitan ng kanyang musikang tumatalakay sa kalikasan at social issues sa bansa. Diyan nakilala mga awit na si Bayang Barrios. Nag-uwi na siya ng ilang gantimpala mula sa Catholic Mass Media Awards at Metropop Song Festival. Siya rin ang kumanta ng theme song ng GMA Public Affairs show na Pinoy Abroad na pinamagatang Malayo Man, Malapit Din. Ngayon, makakasama natin mismo ang cultural singer na si Bayang Barrios. Kasama rin niya ang kanyang asawa na isang musician at composer na si Mike Villegas. Magandang umaga sa inyo, Bayang and Mike. Welcome sa News to Go. Magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Yay! Gusto kong sabihin din sa mga kapuso na matagal ko nang sinusubaybayan yung iyong career mula pa nung Bagong Lumad days, Joey Alan, Bagong Lumad. I think, Joey, I think he claims to have discovered you sa Davao. Sa Davao. Nasa choir ka pala niya, choir master siya na... Ano ba, paano direction ng play nun. Director siya ng play and then nasa play ka. Nasa play. Ako pinaka-kulelat na na role. Kulelat na role, pero doon niya narinig yung boses mo. And then, you were handpicked to be his backup vocalist. Backup vocalist, pero maraming kanta ng Bagong Lumad noon na solo siya. Ang mas naalala pa yung boses mo eh. Kaya, kaya siguro nag-solo ka na rin after a while. At yun nga, pinag-usapan natin kanina, 10 years na mula nung nanalo kayo ng Metropop Song Festival. No? Ako yung nag-grand prize. 10 years na grand prize. You won the same. Yes, I won. Magkaibang kanta yun. Magkaibang kanta, you won the grand prize. Yes, for so Malayo Man, Malapit Din. And then... I won it with Pretend That I Don't Love You. Si Cookie Chua kumanta nun. And then, anong prize yun? Second prize yun. So, wow. That was a good evening. Okay, wow. And then, you've had several CD albums since then. Nakapanglima na ito. Panglima na ito. So, ito na yung pinakabago. Ito yung Malaya. Ang mga songs dito ay yung mga luma na gawa ni na Joey Ayala, yung mga heroes ko sa industriyang ito. At ginawan ko ng bagong tunog para ma-reintroduce sa mga kabataan. Paano mo naman ma-describe o mailalarawan yung music mo? I mean, how is it different from, other artists? Yung sa akin naman kasi, nilalagyan ko ng kunting percussions, yung tunog ng mga luma, like yung kubing, nilalagyan ko ng kubing, yung mga ethnic percussions, plus yung kung paano kinakanta rin yung himig mismo na nagawa ko. So, yung roots mo sa Bagong Lumad, maririnig pa rin ngayon? Naririnig pa rin. You still use ethnic sounds? At hinaluan ko ng bagong tunog para masakyan naman ng mga kabataan. So, speaking of which, mga kabataan, maraming kabataan ngayon, parang mas mahilig pa sa K-pop o yung hip-hop. Anong feeling mo ngayon tungkol sa yung kalagayan ng OPM music ngayon? Siguro kulang lang tayo sa pag-promote ng sarili natin kaysa sa mas maengganyo lang ang mga Koreano na ang sipag ng Korea i-promote. So it's just a matter of marketing. It is plus the fact na ako nga matagal na nating issue yung banyaga yung pinapakinggan ng mga kabataan. Matagal lang problema yun eh. Pero at least ngayon, Asia na. Kahit paano, palapit na palapit yung pinapay. Kahit paano, palapit na palapit. Lumapit na tayo. Diba? Unthinkable sa akin dati, 10 years ago, na may makikinig ng Korean pop sa Pilipinas. Na ganyan kalaki siya. So, palapit na ng palapit. Lapitin na natin ang todo. So, siguro sa atin, parang mas abigyan natin ng importansya yung mga maliliit na mga producer nang gumawa ng mga sariling tunog, Pinoy music, para ma-promote ito at i-push talaga natin para mabigyan. Hindi natin yung mga kabataan kasi like si Mayumi nga. Pambansang awit yung unang na-memorize na. Mayumi, your daughter. Yeah, but it's not as if na hindi naman naging popular yung OPM. For a while nga, di ba? Yun din ang pinakikinggan ng mga kabataan. Tapos parang lumihis na. So what you're saying is pwede na naman bumalik yung popularity ng OPM. I think it's all about the marketing. Ang naririnig ng kabataan is ito lang eh. Actually, para sa akin, ang buhay na buhay ang OPM, alam niyo saan? Sa YouTube.
kung pagbabasihan natin sa mainstream media kung ano yung pinapakinggan ng kabataan ngayon, iisipin natin banyaga. Pero sa YouTube, man, ang daming originals na magaganda. At ang daming mga... Ang dami nga Pilipino na didiscover sa Yes, YouTube. oo. No? Pero kung kadalasan kumakanta sila ng Ng covers, covers. Diba Arnel Pineda na discover dahil doon. Oo. I think even sila Charis, no? Yung kinakanta nila. Hindi naman mga OPM songs eh. It's really usually Pero ang dami- popular foreign songs. Ang dami na rin mga kabataan ngayon na kompositor na gumagawa ng may mga mensahe na kanta. So, siguro nyo yung push talaga natin. Oo. Sige lang, patuloy lang doon. Oo. I don't want to keep the audience in suspense dahil yun na nga. Okay, isang sample nga ito ng sinasabi mo na locally composed, homemade, Lolita Carbon. Lolita And, Carbon, sung by Bayang Barrios, Gising na kaibigan ng title. accompanied by Mike Villegas. Nakita mo na bang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na bang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalaga ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, buksan ng isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na bang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na bang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalaga ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta.